Nasa Roosevelt Roads tayo ngayon. Isang dating napakalaking base militar ng United States na biglaang isinara at ang naiwan dito ay parang hindi ka panipaniwala. Mula sa mga abandonadong kapitbahayan hanggang sa nakalimutang paliparan, tila naipit sa panahon ang lugar na ito. Narito pa rin ang isang buong komersyal na eroplano. Mahigit 24 na oras naming nilibot ang natitirang bahagi ng lungsod militar, astig, di ba? Narito ang isa pang kwarto na may mga makina at habang lumalalim kami, lalo itong naging kakaiba. Maligayang pagdating sa nawawalang base militar ng Amerika, ang Ghost Town. Nagsimula ang kwento matagal bago naging guho ang mga gusaling ito noong huling bahagi ng dekada 30 habang nilalamon ng digmaan ng Europa. Ang Roosevelt Roads ay isang station ng hukbong dagat sa Saiba, Puerto Rico. Isang malaking base ng United States Navy ito na mahalaga sa mga operasyong militar mula ikalawang digmaang pandaigdig hanggang sa pagsara noong 2004. Nakita ni Preston Franklin D. Roosevelt ang Puerto Rico bilang estratehikong obra maestra. Kalaunan, naging mahalaga itong pasilidad noong Cold War para subaybayan ang mga Soviet submarino at magsanay militar. Isang likas na kuta na nagbabantay sa dagat Caribbean, mga rutang pandagat papuntang Atlantiko at sa daan patungo sa Panama Canal. Noong 1940, sinimulan ang pagtatayo ng isang napakalaking pasilidad ng hukbong dagat na magbabago sa isla magpakailanman. Tinawag nila itong Roosevelt Roads bilang parangal sa Pangulong may bisyon para dito. Nang sumiklab ang ikalawang digmaang pandaigdig, naging kuta ang base. Libu-libong manggagawa at kasapi ng serbisyo ang nanirahan sa loob ng mga hangganan nito. Malalaking hangar ang itinayo sa baybayin at humaba ang mga runway sa tanawin. Araw-gabi, lumilipad ang mga eroplano para maghanap ng German submarino sa ilalim ng Caribbean. Hindi lang ito isang base, isa itong lungsod na kumpleto sa sarili nung kasagsagan nito. Ang Roosevelt Roads ay isa sa pinakamalalaking base ng hukbong dagat sa buong mundo, sumasaklaw ng mahigit 32,000 ektarya at may mahigit 10,000 empleyado. Pagkatapos ng digmaan, lalo pang lumaki ang Roosevelt Roads. Lumawak ang bayan dahil sa mga bagong bahay at paaralan, isang Amerikanong suburb sa loob ng Puerto Rico. Pagsapit ng huling dekada 90, tumaas ang tension. Ang isla ng Vieques na matagal nang ginagamit ng United States Navy para sa pagsasanay ng pambobomba ay naging sentro ng pandaigdigang kontrobersya. Lalong tumindi ang protesta laban sa mga pambobombang ito matapos ang isang insidente noong 1979 kung saan isang sibilyan ang aksidenteng napatay habang nagsasanay. Noong 1979 sumiklab ang mga protesta sa buong Puerto Rico. Gusto naming umalis ang Navy at gusto naming ibalik sa mga taong napilitang lumikas ang mga sibilyang lupaing sinakop nila ngayon. Dahil sa presyong publiko, tumigil ang Navy sa operasyon sa Vieques. Noong 2003, humina ang halaga ng Roosevelt Roads, kaya isinara ang base noong 2004. Nakialam na rin ang mga politiko. Matapos ang higit 60 taon ng operasyon, isinara na ang Roosevelt Roads Naval Station. Isang iglap libu-libong trabaho na wala at buong pamilya inilipat. Tahimik na ang mga kalsadang dating dinadaanan ng convoy ng militar. Halos agad na nabura ang isang ganap na gumaganang Amerikanong lungsod. Bagamat sinubukang gawing komersyal at pang-ekonomiyang sentro ang lugar, bumagal ang pag-unlad dahil sa hamong pinansyal at burokratiko. Ngayon, ang labi ng Roosevelt Roads ay paalala ng masalimuot na ugnayan ng Puerto Rico at militar ng Estados Unidos. Ang Roosevelt Roads ay umiiral sa dalawang realidad ng sabay. Ang isang bahagi ay nananatiling aktibo, moderno at buhay, habang ang kabilang bahagi na malapit mo nang makita ay isang malawak at nabubulok na mundo na tila naipit sa panahon. Mga bakanting bahay kung saan dating nanirahan ang mga pamilya ng Navy, mga paaralang biglang tumigil sa pagtuturo at mga pamayanang militar na nilamon na ng kalikasan. Mga hangar na puno ng labi ng programang pang-abyasyon na di na bumalik, at isang runway kung saan may nag-iisang eroplano pa ring nakaparada sa likod ko, isang eroplano ng American Airlines na dati nilang ginagamit. Ito ang paliparan para sa mga militar na dating naka-station dito. At ngayon astig na ito, madali lang ang biyahe papunta rito. Sa madaling salita, may bago at aktibong paliparan na ngayon na ipinalit nila sa dating ito. Sa tingin ko, konti lang ang biyahe nila papuntang ibang isla sa paligid ng Puerto Rico.
At iyon ang dahilan kung bakit aktibo pa rin ang lugar na ito at pwedeng dumaan ang mga tao rito. Ngayon, nagsasara ang gate ng alas 6 ng gabi. Hindi ako pwedeng magtagal dito pero mukhang sapat naman ang oras natin, alas 12 na ngayon. Kaya may 6 na oras tayo para tuklasin ang kamanghamanghang lugar na ito. At sasabihin ko sa inyo, napakalaki nito mga kaibigan, abot milya ang lawak ng lugar na ito. Hayaan ninyong ipakita ko sa inyo ang paligid, tuklasin ko ang mga gusaling ito at bibigyan ko kayo ng tour. Pero bago magsimula ang adventure, siguraduhin ninyong i-like ang video, mag-iwan ng komento sa ibaba kung saan kayo galing at mag-enjoy sa pag-explore. Tara tingnan natin ang eroplano sa likod ko. Tingnan mo, nandyan ang lumang hangar na imbakan ng eroplano. Sa tingin ko, gusto ko munang pumasok sa eroplano na 2 at silipin ito ngayon mga kaibigan. Ito ay isang abandonadong McDonnell Douglas. McDonnell Douglas, 82 na eroplano na orihinal na naihatid sa American Airlines noong 1986. Noong 2000 ibinigay ito sa Miguel Vocational School bilang gamit sa pagsasanay ng mga gustong maging aircraft maintenance technician. Pagkapos inilagay ito dito sa runway at dito na ito nanatili hanggang ngayon. Mukhang parehong nawawala ang dalawang makina at ang buntot na bahagi. Astig, makakapasok tayo mula sa likod dito. Hindi ko alam na may ganitong pasukan ng eroplano. Sana matibay ito. Sige, sa tingin ko nandito na ang mga kaibigan ko. Grabe ang wild nito mga pare. Hindi pa ako nakapasok sa isang abandonadong eroplano na ganito na buo pa ang mga upuan. E naalala ko, nag-explore ako ng eroplano sa Italia na walang upuan pero hindi ako umabot sa oras. Pero makikita mo pa rin dito yung parang patay na tunog or kung ano man yon sa eroplano na to or yung padding. Tingnan mo ito, may libro pa tayo dito. Parang nasunog at nasira na rin ng ulan sa pagdaan ng panahon. Hindi na niya ito mabuksan. Kaya pala maliit ang eroplano. Parang domestic na eroplano lang na ginagamit sa pagbiyahe sa ibang estado. 2 upuan sa kaliwa, 3 sa kanan. American Airlines, hindi ko talaga sinasakyan yon. Kadalasan JetBlue o Delta ang ginagamit ko. Oh, ang cockpit ay nandun lang sa unahan. Oh, ang ayos nito. May oxygen mask ka na bumababa kapag may emergency. Sa business class, malaki ang ginagastos ng tao para sa mga upuang ito na sa tingin ko ay hindi naman sulit kapag bumibiyahe ka sa ibang estado o domestikong biyahe. Maganda pa rin naman ang padding. Sige, tara na. Mukhang pinasok ng mga mangangalakal ng bakal ang cockpit at kinuha ang ilang mga bakal at mga kable. Tara, silipin pa natin ito dito. Ay grabe, ang lupit nito. Wala na yung upuan. Masikip dito sa loob. Wow, hawak mo na yung mga control. Hindi mo na nga magalaw. Pati na rin yung mga kable. Oh, siguro dito ang control panel. Malamang, alam mo yun na may dashboard dito dati pero tuluyan na itong tinanggal dito. Malamang ninakaw na ng mga tao, pati yung ibang upuan kinuha na rin. Ang natira na lang ay yung kutsyon. Pero alam mo, astig pa rin ito. Grabe, ang sarap ng hangin na pumapasok dito sa eroplano. Ang saya ng pakiramdam ngayon. Ayokong umalis. Sobrang init sa labas, alam mo yon. Ngayon ko lang napansin na may mga tao palang nagba-burnout dito at nagdo-donut. So guys, sinabi lang sa akin ni Lau na ito yung mga oxygen tank. May petsa doon, parang expiration. Mahirap basahin pero nakikita ko naman ang nakasulat. Ito ay Marso 2007, kaya malamang lumipad pa ang eroplano na ito hanggang sa panahong iyon. Medyo komportable ang upuan. Lumipad ang eroplano noong 1986 at tumagal ng 23 taon na normal na buhay ng eroplano. At pagkatapos nun, basically, i-donate na lang ito sa paralan ng mekaniko ng eroplano. Oh, Pinaghirapan nila ito ng matagal, tapos basta na lang iniwan dito. Pero may nakita akong partial na safety demo card na nagsasabing ang revision ay mga 2008. Kaya yun, tapos nagkagulo pa sa oxygen. Kaya iniisip ko na ang eroplano na ito ay lumipad mula 1986 hanggang mga 2007 dekada yon. grabe yon. Heto na mga pare, ito ang sinasabi ni Lau. Ito 04-08. Ay isang revisions card. Para sa akin, matibay ang pakpak. Oo, kasi ginawa sila para kayanin ng bagyo at malakas na turbulence.
Kahit matagal nang inabando na, pwede ka pa ring sumakay dito ng ligtas? Ayos, magandang malaman yan, mga pare. Sa pagiwas ng Pangato, nagkakaroon ako ng takot sa paglipad at tuwing may turbulence, lagi akong parang sobrang natatakot. Sige, tama ka. Tayo lang ang may hawak nito dito. Tumalon? Isipin mo na lang, ang eroplano na to ay tumagal ng 30 taon ng matinding pagyanig. Diyos lang ang nakakaalam ng lahat ng emergency landing at bagyong dinaanan nito. Tama. Alam mo yon, maraming kwento ang eroplano, maniwala ka sa akin. Medyo maliit ang runway, maliban na lang kung lumawak ito kapag lumiko ka doon. Yung intersection ng paliparan, yung mismong paliparan, ay nandoon sa direksyong yon. Kung dediretso ka lang doon, aabot ka sa bakod ng... Oo nga, parang, Huwag kang lalampas sa puntong ito. nakikita ko yung mga eroplanong lumilipad palabas. Oo, pero napakaliit ng paliparan dito. Hindi ito tulad ng pangunahing international na paliparan. Gets astig nandun ang lumang bandila ng Amerika. Baka subukan kong lakarin yung kabilang pakpak, parang mas gusto ko yung side na yon. Medyo corny yung graffiti na ginawa nila dito. Ano bang ibig sabihin ng Department of Agriculture? Oh, mas astig yung kabila. Hindi ko alam kung bakit parang mas maliit itong pakpak na to kaysa sa kabila. Mas astig talaga ang itsura ng side na to. May mga aso tayo dito, isang grupo ng mga aso. Chill lang sila, pero yung puti laging tumatahol. Baka siya ang leader. Parang echo chamber dito. Hello, uy, anong nangyayari? Wala naman masyado. Uy Josh, bilisan mo, alis na tayo dito. Baka nasaktan ka. Narinig mo ako? Parang speaker yan. Sana natakot ang mga aso kaya umalis. Sige, lahat. Kakadating lang natin sa Roosevelt Roads Naval Hospital na dating pinagsilbihan ang United States military personnel at pamilya mula 1,940 hanggang sa pagsara ng base noong 2004. Naikibigipis ito ng regular at emergency sa medical na serbisyo. Sila kaya bahala sa it para sa mga nasa base. Ngayon, matapos magsara ang base, iniwan na ang ospital gaya ng nakikita nyo at mula noon ay unti-unti na itong nasira. Noong 2022, nagkaroon ng mga plano at pag-uusap tungkol sa posibleng muling pagbubukas nito para suportahan ang sistema ng kalusugan ng Puerto Rico, lalo na bilang tugon sa pandemya ng COVID-19. Pero ang ibig kong sabihin, parang natapos na rin yon, kaya siguro hindi na rin magagamit para sa kahit ano. It's yung susunod na gusali, sabi ko silipin natin. Bukas na bukas talaga ang pinto, medyo madilim sa loob. May dala akong flashlight para dyan, kaya pasok na tayo. Pagpasok pa lang, makikita mo agad ang maraming mga safe dito. Lahat sila ay bukas na. Baka kailangan ng code para makapasok. Kwarto A20. Sa kabuuan, medyo mukhang walang laman dito pero sana makahanap tayo ng mga gamit na nakakalat lang. Nagtataka ako kung bakit hindi ito gumagana dito. Mukhang may mga nagkalkal na dito. Siguro kaya binuksan talaga ang kisame. Book ng emerhensya. May dahilan ba kung bakit may X sa pinto na to? Mukhang malalaman din natin. Walang laman. Bakit nakalagay na trauma room? Sa ngayon, wala pang astig. Isa ito sa mga lugar na pinupuntahan mo para mag-check-in sa family medicine. Malamang dito ka pupunta pagkatapos mong ma-diagnose at kailangan mong kunin ang mga reseta mo. Napakatahimik at napaka-empty rin ang mga kwarto dito. Mukhang maganda naman ang tanawin nila dito kahit papaano. Sige, kakahanap ko lang nito at natutuwa ako na nahanap ko ito kasi makakatulong ito para malaman natin kung saan tayo pupunta. Nasa kanan natin ang botika.
Sa tingin ko, yun ang nakita natin kanina. Ultrasound room, pediatrics, nandito rin sa direksyong ito ang x-ray at ang laboratorio. Siguro ang dapat natin gawin ay pumunta tayo pababa dito. Mukhang maraming magagandang bagay na pwede nating makita tulad ng ultrasound at x-ray. At pagkatapos noon, dapat nating tingnan ang laboratorio. Pwede tayong makarating sa isang balkonahe mula rito pero mukhang hindi natapos. Tingnan mo. Ito siguro ang naging logo ng hospital, laging handang tumulong. Roosevelt Roads, Puerto Rico Hospital. Ito siguro ang silid ng pediatrics. Dahil andyan si Winnie the Pooh at si Shrek, dito siguro pumupunta yung mga bata para magpa-check up ng pisikal. Ay, bukas lang ang bintana. Grabe, amoy ospital pa rin dito. Wala pa rin gamit na nakikita. Talagang umaasa ako na may makikita akong gamit sa x-ray room. Dapat nandito yon sa baba. Oh, may karatula ng x-ray. Grabe, tingnan mo yan. Magnetic resonance imaging scanner yata yan. Hindi ako makapaniwala. Nandito lang pala. Nagulat ako na hindi nila ito inalis. Dito ka magpapascan ng buong katawan mo or computed tomography scan yata ang tawag dito. Buti na lang at walang kuryente kasi ayokong mapunta sa kwartong to at ma-expose sa radiation. May simbolo pa nga ng babala sa radiation dito mismo. Astig yun, buti na lang na-discover mo. Narito pa ang ilang mga pindutan dito. Mukhang pareho lang sa kabila pero makikita natin ang tatak ng makina. Sitek Enerhiya o Sitek Enerhiya. Mukhang may mga nagnakaw ng ilang gamit dito. Malamang mga scalper ang kumuha ng mga motherboard. Tingnan natin kung may makikita pa tayong iba. Medyo walang laman din ang kwartong katabi nito. Pero siguro dati may laman ito. Sige, papunta na ako sa dulo dito. Parang may x-ray machine dati sa mga kwartong ito pero wala na ngayon. Alam ko yon kasi may mga protective glass dito na nagpoprotekta laban sa radiation kaya siguradong ginamit ito para sa x-ray. Wala rin dito. Oh, ayos. May isa pang kwarto na may ilang makina. Pasensya na, pero sa totoo lang, hindi ko pa ito nakita kahit sa ospital or abandonadong ospital. Ginamit ito para sa x-ray pero paano kaya gumagana ang makinang ito? Hindi ako familiar dito. Sa tingin ko may hihiga rito at maaring dumaan ang bagay na ito sa katawan mo. Pero ang astig talaga nito, siguradong kukuha ako ng mga sobrang astig na litrato ng mga kwarto dito sa ospital na to. Ilalagay ang pasyente dito habang ang mga doktor ay nasa likod ng pader para protection mula sa radiation. Kapag doktor ka, madalas kang nalalantad sa radyasyon. Para sa mga pasyente na minsan lang pumunta, ayos lang. Pero ang mga doktor kailangan talagang magtago sa likod ng pader. At siguro, gagalaw ang makinang ito papalapit sa katawan ng tao at pagkatapos ay iscan ito mula sa itaas. Hindi ako sigurado. Sa totoo lang to, ito ang unang beses kong nakita ang makinang ganito. Pero tiningnan ko lahat ng kwarto, nakita namin ang mga x-ray machine. Sa tingin ko, dapat na tayong pumunta sa laboratorio na nasa kabilang bahagi. Ang galing talaga nito. Kumuha ako ng litrato dito mga pare. Kung gusto nyong makita, i-follow nyo ako sa Instagram at Facebook. Doon ko ipopost. Nadaanan ko lang at mukhang ang silid na ito ay para talaga sa pag-ayos ng mga files at papeles. Dito siguro nilalagay ang lahat ng dokumento ng pasyente. Do hindi ako sure kung para saan ito. Siguro gamit ito pang bukas or pang sara. Pero oo, hindi ko maisip na ganun kadami lang ang dokumento dito sa silid. Buti na lang inalis nila kasi baka may mahalagang impormasyon doon. Nakapasok na ako sa mga abandonadong ospital kung saan iniiwan pati mga personal na dokumento at social security numbers ng tao. At mukhang ito ay isang malaking printer o mga dokumento mula roon hanggang dito at tingnan mo ito. Ito ang shelf number siyam na po hanggang siyam na po siyam. Sigurado akong may ibang kwarto na ganito rin. Grabe, tingnan mo yan. Isang dambuhalang gamo-gamo na namatay lang. Mula sa bintanang ito, makikita mo ang mga gusaling posibleng abandonado na rin na pupuntahan din natin pagkatapos nito. At maganda rin ang tanawin ng isla mula rito.
Diyan ginawa ang karamihan ng kanilang pagsasanay militar. At grabe, akala ko tapos na. May isa pang kwarto dito na may kagamitan, kwarto B136, isang maliit na kwarto. Malamang may ginawa rin silang ibang mga pagsusuri dito at ito siguro ay isa pang x-ray machine. Kung alam mo kung para saan ang ilan dito, magkomento sa ibaba. Nakalagay dito, Sonograph DMR. Hindi ako eksperto sa ganitong mga bagay pero alam mo na kaya maganda na may comment section para may makapagbigay sa atin ng impormasyon tungkol dito. Sa palagay ko, parang ginawa ito para sa pagsukat ng timbang. Narito ang mga control. Siguradong isang uri ito ng x-ray machine kasi meron kang protective glass na pwedeng pagtaguan sa likod. Nakakita ako ng bagay sa pader. Video or dark door pala ito. Para saan ba talaga ito? Ito ba ay parang shower o ano? Hindi ko pa ito nakita sa ospital kahit kailan. Sabi dito, pakikatok bago pumasok. Parang elevator ba ito? Hindi rin ako sigurado mga pare. Ginagamit ang madilim na silid. Para saan ang madilim na silid? Kailangan ko talagang i-google yan ngayon pero wala akong signal kaya hindi ko rin siya ma-search. Malapit ba ito? Ano ba yan? Umiikot pala bro. Ano man yon, baka talaga para sa kwartong to ang madilim na kwarto at tong kakaibang bintana. B137, hindi. Lababo lang ang nandyan. At hindi rin naman papunta sa kwartong yon ang kwartong to. Subukan nating pumasok doon. Kailangan nating paikutin to pagkapasok natin. Ano ba to? Heto na ako. Oh, tingnan mo yan. Grabe. Hindi ko alam kung nandito na ang mga kaibigan ko, nag-iikot sila at di ko rin alam nasaan sila ngayon dito sa ospital. Dito, meron tayong Kodak MINR. Isa itong mammograph. Sa totoo lang, amoy kakaiba dito sa loob. Ayokong magtagal dito kaya lalabas na ako. Masaya yon, halos nalibot ko na lahat dito sa bahagi ng gusali na to. Tara, hanapin pa natin ibang kwarto at pumunta sa laboratorio. Ayos? Nakita na natin ang x-ray, ang kwarto ng ultrasound at ang parmasya. Ngayon, kailangan na lang nating pumunta sa laboratorio dito. It's yung silid imbakan para sa mga medical na record. Kahit isa man lang sa kanila kung sino man ang naglagay ng label sa mga kwarto, maraming salamat. Malamang nasa dulo pa ang departamento ng pediatrics. Sige, gusto kong makita ang laboratorio. Mukhang hindi ito yon kaya siguro ang mga laboratorio ay nandito sa paligid pero kapag tinitingnan mo ang mga kwarto talagang walang laman. Sa tingin ko, ang tanging lugar na may kagamitan ay yung x-ray section, kaya aalis na ako ngayon. Pagkatapos naming mag-ikot sa hospital at ipakita sa mga kaibigan ko ang mga kagamitan at kwarto na nakita ko, nagpatuloy kami sa paglalakad sa Roosevelt Roads. Sige mga pare, kakabalik lang namin sa kotse. Kilala nyo ba ibang lugar dito? Kailangan pa naming magmaneho papunta sa kanila tulad ng radio tower na nakita namin mula sa malayo at kinailangan naming maglakad sa isang masukal na daan sa gubat Ipinark namin ang kotse sa kanto ng kalsada. para kung kailangan naming umatras, ngayon ay umaakyat na lang kami ng kaunti. Sana ito na ang daan papunta sa abandonadong radio tower na nakita namin. Mahirap sabihin pero umaasa lang kami sa Google Maps at sa tingin ko dito na yon. Siguro ito na nga yun dito. Oh, kahit papaano maganda ang tanawin dito. Hindi kami sigurado kung ito nga ba ang radio tower na nakita namin mula sa malayo. Maaring nasa taas lang natin ito ngayon pero hindi lang talaga natin alam. Tinatangka naming humanap ng paraan paakyat kung maaari. Sa totoo lang may ilang hagdang paakyat doon. Ayos. Talaga. Ito ay isang napakagandang paraan para tapusin ang ating pag-explore ngayon dito na may kamangha-manghang tanawin. Makikita mo ang buong 360 degree na tanawin ng Roosevelt Road, hindi ka panipaniwala. Babalik kami bukas dahil malaki ang lugar na ito at marami pa kaming gusaling pupuntahan. Sa tingin ko dito na matatapos.
Nakikita ko na ang istasyon ng radyo nandun lang sa baba. Sa tingin ko katabi lang yon ng pinagparadahan natin ng kotse. Sa totoo lang, malapit sa kalsada, may pansamantalang hagdan at mukhang may punong tumutubo sa bubong ngayon. Madalas na mangyari yan. Di na ako nagugulat pare, astig ang tambayan na ito. Israel 360 tanawin ng East Coast. Alam ko, at para tayong nasa pinakamataas na bahagi. Oo, nasa pinakamataas tayong vantage point ngayon. Tanaw natin ang lahat. Nasa perpektong sulok ng buong lugar na ito. Mas okay ito kaysa radar. Mas maganda talaga to. Nasaan si Joss? Nasa hindi ko alam siya. Hindi. And Namimiss niya ngayon. Anong isla yon? Tama? Doon? yan ba ay Culebra o Vieques? Oo, baka Vieques yan. Kasi tingnan mo, may isa pa doon, kaya malamang Culebra yon. Sige. Hindi ako sigurado, pero oo, isa sa dalawa. Sa totoo lang, pwede kong tingnan sa Google Maps. Oh, literal mo lang siyang iikot. Kaya mga kaibigan, mula Google Maps, Yan ang Vieques at yan ang Culebra? Culebra. Ang Vieques ang lugar kung saan ginawa ang maraming testing facility para sa mga bomba at kagamitang militar. Baka nagtatanong kayo kung pupunta tayo doon. Hindi ako sigurado kung nasa content ako ngayon. Literal na. Oo, nagdadasal ako na pumunta tayo. nasa proseso na, sisimulan na namin yon. Aalis si Josh sa ika-15, mga 3 araw mula ngayon, hindi ko pa nabook ang ticket ko. Baka sumabay ako kay Josh sa ika-15 o manatili pa ng ilang araw. At sana kami ni Lau ay makakapag-explore ng Veleques dahil may mga abandonadong lugar doon at ang kasaysayan na konektado dito ay talagang nakakaintriga para sa akin. Isang tao sa isla ang namatay dahil sa bomba kaya naging malaking balita ito sa media. Naniniwala ako na nagprotesta si Robert F. Kennedy Jr., pumunta sa isla, idinokumento ito at nakulong dahil sa kanyang pagsasalita. At pagkatapos si George Bush ang nagpatigil at nagtanggal ng pasilidad sa Vieques at pinatigil ang mga military test doon gamit ang mga bomba at pinalaya rin si Robert F. Kennedy Jr. Kaya gusto kong pumunta sa islang iyon bago ako umalis ng Puerto Rico. Dahil ang susunod na punta ko dito ay malamang hindi sa loob ng ilang buwan mula ngayon kasi masyadong mainit para bumalik. Kailangan sa taglamig ako bumalik, kaya umaasa ako na kung sino man ang contact ni Lau ay makakapunta doon. Nagpadala na siya ng mensahe. Kailangan natin siyang kontakin dahil nakatira siya sa isla at alam niya ang mga abandonadong lugar. At umaasa kami na siya ang magiging gabay namin. Kung pupunta tayo sa Veleques, hindi na natin kailangang sumakay ng bangka na ganyan, di ba? Oo, hindi ko alam anong bangka yon pero sasakay tayo ng ferry. May ferry pala ron, malaki rin ang isla. Oo, may mga taong nakatira doon, parang doon na talaga sila lumaki at tumanda. Totoo. Oh, Maliit ang kulebras, pwedeng libutin sa isang araw at karamihan para bakasyon lang. ang saya siguro nun. Parang extension ng isla, parang buong bayan. Oh, bahagi pa rin ito ng Puerto Rico. Oh, Tinatamasa namin ang ganda ng tanawin ngayon mga kaibigan. Sa palagay ko, ginamit ang gusaling ito para sa communication at control sa radio tower kaya dito nagtatrabaho at nakikipag-ugnayan ang mga manggagawa. Sinasabi dito na cascading style sheets aki. Ibig sabihin, oo, nandito ka is porque ibig sabihin ay dahil nabubuhay ka ngayon, namumuhay ng buhay, dahil ikaw ay 1, 2, 4. Uy, pero maganda ang ginawa ko. Hindi, maganda ang ginagawa mo. Maganda ang ginawa ko. Ang lapit ko na ngayon. Wow! sabi mo kung nandito ka, ibig sabihin yari na ang marino. Akala ko may sasabihin kang nakaka-inspire. Dahil yari na ang marino. Ano bang ibig sabihin nun? Hindi ko alam. Siguro nandito ka kasi iniwan na ito kaya natin nakikita. Oo, totoo yan. Parang sinasabi lang nito na nandito ka dahil iniwan na ito, sa madaling salita. Kung hindi, walang access sa ganitong lugar. Tama ba? Hindi ko alam. Oh, ito ay pang top tier. Siguro ito yung tinatawag nilang mga sikreto. Oo nga, magaling. Sa totoo lang, Natapos ko ng 70% doon. ang galing nun. Nakaalimatan ko kung ano ang ibig sabihin ng few. Kung ano ang ibig sabihin ng few. Kaliwa sa kasong ito. Kasi iniwang abandonado ito ngayon. Ang marina ay nangangahulugang abandonado. Hindi, ang Marina ay si Marina tulad ng mga anghel na nahuhuli, tulad ni Marine. Parang baybayin ng marina. Isipin mo ito, tama? Ang tanging dahilan kung bakit tayo nandito ay dahil sa urban exploring. Amen? Tama. Amen. Ganyan ito kalupit. Hallelujah. Oo. Hindi natin kailangang magbayad para makita ang tanawing ito at pumunta sa museo. Hindi. Naglilibot tayo sa lungsod, nakikita natin ang lahat. Tama, ibig kong sabihin hindi naman tayo gumastos ng ilang libong dolyar para lang mag-book ng flight papuntang Puerto Rico at makarating dito. At renta ng kotse at Airbnb tapos gastos sa pagkain at lahat ng iyon pati dugo, pawis at luha.
Libre yun na ito sa mga taga rito, kayo bisitahin at tuklasin ang ganda ng tanawin. Libre ito mula sa akin. Totoo o banal, salamat talaga. Hindi ko alam kung bakit medyo nakakatakot ito ngayon. Pababa na, kaya gusto kong mas maging maayos kapag paakyat na. Bakit hindi ikaw ang mauna? Ginagawa mo lang akong guinea pig lagi. Natatakot ako sa aso, baka bigla na lang lumitaw. Pero sa tingin ko mabait naman yung aso. Paliliparin ko na yung drone ko, guys. Palubog na yung araw ngayon, makakakuha tayo ng magandang kuha. Kinabukasan, nagpatuloy kami papasok pa sa Roosevelt Roads. Kahapon, inikot namin ang mga lumang estruktura ng militar. Ngayon, pupunta naman kami sa sentro ng bayan. Dating lugar para sa mga tauhan ng Navy at kanilang pamilya, puno ng supermarket, shopping center at libangan na bumubuhay sa komunidad. Sige, mukhang ito ang unang destination sa ikalawang araw namin sa Roosevelt Roads. Sabi dito, Commissionary, ayun, parang grocery store. May mga karito na nakakalat kung saan-saan. Ipaparada natin ang kotse dito sa likod ng palumpong sa lilim para hindi uminit ang kotse. May mga gamit na rin sa tabi natin. Isa pang aso na kariton. Sana makapasok tayo. Medyo nakakandado ito. Pwede ba nating buhatin to? Sige, nahanap ko na ang daan papasok. Mukhang madilim sa loob kaya ayusin ko muna ang gimbal at ilaw ko. Naamoy ko na ang amag na lumalabas dito. Grabe ang sama ng amoy ng amag. Pero grabe, tingnan mo ito, may ilang gamit ka pa sa loob ng supermarket. Para ito sa lahat ng mga sundalong tumira dito, nandito pa ang mga cashier stand. Nandiyan pa rin ang karatula, pakiusap, maghintay dito sa susunod na available na cashier at baka iilaw din ang numero. Narito ang isang pasilyo, marami na ang tinanggal pero nandito pa rin ang frozen section. Alam mo, dito ka siguro kukuha ng frozen na karne mo. Siguro mga pagkain pwedeng i-microwave at mga bagay na karaniwang frozen. Nakakabaliw isipin na dati namimili ang mga tao dito, ngayon ganito na ang itsura. May parang island section sila dito. Nasa pinakadulo na ako ngayon. May nakasabit pa ring menu doon. Anong sinasabi niyan tungkol sa pagkasira? Siguro dito mo kukunin ng mga dairy products mo sa section na to. At dito naman, may meat market ka. Sabi dito, quality meats, meat market. Wow! Ang mga shopping cart na zoo ay punong-puno ng mga tubo or metal na bagay. Baka may nagtatangkang mag-scrap ng mga ito dito. At dito banda dati ang Garden Fresh. Malamang dito nilalagay ang mga gulay at iba pang ani. Hirap huminga dito sa loob, sana makatulong itong gamit. Kalusugan at kagandahan, siguro dito nila binibenta ang mga produkto para sa balat at mga gamit pampaganda. Ayos din explore, kasing laki lang ito ng ibang supermarket gaya ng Walmart at siguro pati Target. Ipinapakita nitong isang buong komunidad talaga ang lugar na kailangang pakainin. Parang nakatago ito. Nandyan lang, di ba? Oo nga, ang MCD ay Mickey D. Stolyo McFlurry ngayon. Gagawin talaga natin yon. Tingnan mo to. Wow, lumang McDonald's talaga to, hindi yung modern na itsura, yung klasikong McDo. Dito lang ako magpa-park. Ano ang dinadala nila sa drive-thru? Kaya nag-park kami sa tabi mismo ng McDonald's at kitang-kita ko ang drive-thru dito. Maraming gagamba at lumalaki pa yon. Bukas na bukas talaga. Sige. Mukhang magandang paraan ito para makapasok. Hindi ako nakakakita ng maraming gagamba dito, pero sino ba ang nakakaalam? Kailangan kong makapasok sa McDonald's na to, kahit ano pa, kahit yung maliit na Harry Potter wand. Bro, paalisin mo naman yung mga gagamba para sa amin. Oh, atake bro, atake magic missile at guardian, Leviosa. Oh, ikaw na bro, nakuha ko na. Tinanggal ko na. Ayos lang. Sige, ikaw gumawa. Tinanggal ko na yon para sa'yo bro. Oh, tara na. Kailangan kong itali ang sapatos ko, Diyos ko.
Kailangan ko pang itali sapatos ko. Mauna ka na, bro. Gagawin ko ito. Ito yung palaruan eh. Nandun sana yung palaruan. Pare, di ko alam may palaruan pala sa labas ng McDonald's. Mauna ka na, tatalian ko pa sapatos ko. Bukas sa lahat at mahalaga ang impormasyong ito. Gaano kasama? Sandali, baka kaya natin to. Wala nang sapot ng gagamba, wala na. Bakit ayaw mong sumunod? Kasi parang hindi ko alam. May nakita ka bang kakaiba, tol? Wala, dumiretso ka lang sa loob. Hindi ko alam. Hindi. Sige lang. May nakita ka bang mga gagamba? Pagpapanik na ako, bro. Tama na, huwag. Tulong batas. Gaano sila kasama? Magaling ka. Ikaw ang gumawa niya. Wala akong ginawa. Ayoko kay Big Donald. Ito ang drive-thru, grabe, para makalabas. Alam ko. Tara, maglakbay tayo sa mga baking. Ayos lang ang lahat. Nakarating tayo ng maayos. Sige, ikaw na, tol. Sige. Ayos, medyo marami-rami ito. Marami akong nagawa. Oh, nakagawa mo. Mapagbigay ako. Sige, ayos na ngayon, alam ko. Buong pirma Formigano, dude. Parang dekada 90 pa rin doon. Wow, pare. Yung mga upuan, literal. Medyo naaalala ko pa na ganito ang itsura nila nung bata pa ako. Grabe, pati yung mga mesa. Nasa Puerto Rico tayo, pero pare-pareho pa rin itsura ng McDonald's nung siyam na pudis, bro. Nasaan na yung McFlurry machine? Sira na agad. Hindi, malamang ganyan na rin yan kahit nung gumagana pa. Oo, ganoon nga. Hindi ko alam. Sa palagay ko, wala pang McFlurries nung Siyam na Pudis Sunday lang at Hot Fudge Sunday lang ang nakita ko noon. Ay, hindi. Naaalala ko ang McFlurries. Sa tingin ko, may relikya ba rito ng nakaraan? Sa tingin ko, ang mission ngayon ay makahanap ng relikya gaya ng polyeto or anumang kasaysayan nitong nakakalat dito. Pare, Oo nga sino ba sila, Cost? di ko maalala itsura ng McDonald's nung dekada 90 kasi iba na ang disenyo nito. Meron silang kulay na parang Puerto Rican, kaya baka special lang talaga itong McDonald's na ito nung dekada 90 na may Puerto Rican na dating. Wow, tingnan mo yung mga upuan, plastic na may kutsyon na mukhang komportable. Matagal na rin akong di nakakakain sa McDonald's, siguro 1 buwan na mula nung huli. Medyo di ko na maalala itsura ng modernong McDo, pero dahil sa pag-explore na to makikita ko ulit. Galing ko sa diet ko, guys. Noong nakaraang buwan, 1 beses lang ako kumain sa 1 araw kaya ang dami kong nabawas na timbang. Sana napansin nyo. At ngayon, ang last day ng shooting namin, magse-celebrate ako gamit McFlurry. Sige, tingnan natin ang likod na counter. Baka may ice cream or sundae machine doon. Ito ang drive-thru na holy. Ito ang una kong beses sa likod ng McDonald's. Maiintindihan mo kung paano ang pakiramdam ng mga nagtatrabaho dito. Dito nila inihahain ang pagkain nila. Kawili-wili. Dito nila niluluto ang fries. Palagay ko sa gitna lumalabas ang burger. Hindi ko makita ang sorbetes na makina. Nagtataka ako kung ano ang nasa pinakadulo dito. Parang kusinait. Hindi ako sigurado kung anong ginagawa nila dito sa likod. Siguro naguhugas ng pinggan o gamit, ewan. Nandito rin sa likod ang mga refrigerator puno ng itim na amag. Grabe pare, ito ang freezer. Dito nila nilalagay lahat ng kailangang i-freeze. Ayokong hawakan yan para makita natin ng maayos. Baka pwede nating silipin dito. Dito banda siguro ang opisina ng manager. Lahat ito ay nasa Espanyol. Ibig kong sabihin parang naiintindihan ko naman kahit papaano kung ano ang sinasabi nito. Sa tingin ko dito nila inilalagay ang ilang information tungkol sa mga particular na customer pero mukhang may tao na nagnanakaw ng mga bagay para itong notice board ng staff para maging alerto sila. At itong papel na ito mismo ang naging dahilan ng lahat ng mga patakaran na kailangang sundin ng mga empleyado.
Kaya ito dati ay palaruan, ngayon isa na lang itong puno na parang lumalago ng sobra sa tingin ko. Tinanggal nila parang palaruan. Sino ang pumunta sa McDonald's na may dalang Burger King? Ang kapal naman ng mukha nila. May kotse dito. Umiikot siya. Makikita nyo siya sa mga damo dito. Oo, sila nga. Teka, tingnan natin kung sino sila. Iba ito. Manlalakbay ba sila? Pumunta sila sa tabing dagat. Oo nga, nagpapahinga lang sila. Ay, nakita na nila tayo ngayon. Nagtatakbuhan na sila palabas, nagtatakbuhan na sila palabas, nagtatakbuhan na sila palabas. Tingnan mo yung mga tao, nagtatakbuhan sila doon, nagtatakbuhan sila doon. Ayos. Masama ang pakiramdam ko, di ko inasahan na tatakbo sila. Oh bro, hindi ko inakala na tatakbuhin nila si taong ito. Yun ang iniisip ko, tol, sinira mo ang kasabikan nila. Hoy, sinira mo to. Ito ang ating McDonald's. Nagbabantay na tayo ngayon. Grabe pare, nakakatawa yon. Nakakatawa talaga. Tara na, oo, masaya yon. Sino ang takot sa ungol, Ora? Parang ungol ng dinosaur yun, Rar. Paandar na talaga sila, okay? Hindi malilimutan ang hintong yon. Matagal ko nang gustong maranasan mag-explore ng abandonadong McDonald's at di ko inakalang dito sa Puerto Rico ito mangyayari. Sana ay nag-i-enjoy ka pa rin dahil sa ikalawang bahagi ipapasok tayo sa abandonadong paaralan ng ghost town dito sa komunidad. Mukhang itong gusali na katabi mismo ng McDonald's ay isa ring supermarket dati. Parang katulad lang ito ng supermarket na pinuntahan natin kanina pero may iba pang tindahan dito na mukhang anchor store. May maliit na food court doon na parang nung Siyam na Foods. Oh! Oh, Ang astig niyan, May mga ukitit. paano ang CCR at pagrenta ng television? Hindi ko pa yun nakita. parang Newberry Comics yon. Ano naman yung nasa baba? May maliit din na shopping center doon. Oh, Naku, sorry sa seatbelt. hindi, wag mo nang alalahanin, ayos lang. Kaya ngayon paparada na tayo sa isang abandonadong bowling alley na tinatawag na Caribbean Lanes. Nag-iingat ako, kukunin ko yung mask ko. May mga poster pa rin na nakakalat dito sa may entrada. Tingnan mo tong taong to. Dito sila pumupunta para magbayad. Tumatanggap sila ng Mastercard at Visa. Ay, leche. Nandito na tayo sa bowlingan. Kita mo ba yung menu? Anong nakalagay? Barbecue pork sandwich na $4 at Philly cheese steak na may fries na $5 at 50 sentimo. Grabe, mura pa ang mga bagay noon. Ano ang amoy niyan? Oh, oh. Grabe, okay lang. Buti na lang nakamask ako. Tingnan mo kung gaano kaganda ang mga carpet. Oo nga, sobrang retro. Parang may hugis planeta ito. Parang Toy Story ang dating. Oh, Toy Story vibes. Ito ang silid pelikula. Hindi nga. Nagbebenta sila ng mga pelikula. Tingnan mo yan, may mga poster ng pelikula, ang Cider House Rules. Hindi ko pa yan napapanood. Narito ang ilang sapatos pang bowling. May gustong kahon na puno ng mga ito. Nagbebenta rin sila ng mga libro. Yung mga poster ng pelikula, mula pa ito nung 2003. Oh, Ang astig talaga ng poster na to. ang astig ng mga poster na to. At tingnan mo yung maliliit na sombrero. Anong pelikula itong Snow Falling on Saturdays? Hindi ko pa napanood kahit isa sa mga pelikula. May mga locker ka dito, malamang dito mo ilalagay ang mga sapatos at bag mo. Tara na mga kaibigan, tingnan natin ang mga bahay. Maraming tao sa loob niyan. Sa totoo lang, mukhang mahirap, salamat. Pero ang karaniwang bowling alley nung dekada 90, tingnan mo yung mga pindutan na to, sobrang luma na. Ngayon, may touchpad na tayo at iba pa. Ayan ang television na nagpapakita ng score. Wow, magaling ka ba sa bowling? Hindi naman talaga. Magaling ako sa bowling. Oh, parang may mga tinatago akong galaw. Kaya kong paikutin ng bowling ball. Bakit di mo ipakita gala mo sa amin? Kumuha ka ng bola? Bowling ball, baka ipakita ko.
Oo, meron naman. Sana makahanap tayo ng isa, kahit parang malabo talaga ito para sa akin. Nag-iikot kami ngayon sa isang bayan na kumpleto sa pasilidad. Nakakabigla talaga. Nakakabaliw lang para sa akin na kahit yung bowling alley ay halos buo pa rin. Wala ka naman talagang nakuha mula sa akin. May bola dyan sa paligid. Pwede mong ipakita yung astig mong mga galaw. Maghahanap na ako ng bola ngayon, sigurado ako. Lahat ng nag-explore sa building na to, itinapon yung mga bowling ball. Hindi. May natitira pang pin sa mga makina. Talaga, seryoso? Tingnan mong mabuti. Baka kinuha na nila ang bowling pin at bowling ball bilang artipakto. O, nandito na rin tayo sa dulo. Nakakalungkot, wala tayong nahanap na bowling ball. Paalis na kami sa bowling alley, sumasabay lang sa agos. Sinusubukan naming makita kung ano pa ang pwede naming makita habang nagmamaneho sa mga kalsadang ito. Pero napakagandang bowling alley noon. Gustong gusto ko na buo pa lahat ng bagay doon. Ramdam mo ang nostalgia at alaala ng mga dating pumupunta ron. Nakakagulat, di ba? Ang mga ghost town na ganito ay nagpapatanong kung paano ang buhay dati. Paano namumuhay at gumagawa ng alaala ang mga tao dito? At minsan, wala na lahat. Kumuha tayo ng gasolina, paubos na. Tingnan mo. Dapat may gasolina sila dito. Alin di, Yung hindi tinubuan ng damo? Lahat ng mga bomba ay nagwawala sa paligid, mga pare. Wow, tingnan nyo yan. Nagkakabagsakan na. Sino ang bababa at magbabayad? Ginawan ko. Oh, ako na ang bahala dito. Okay, perfecto. Tara, maganda rin kumuha ng mga merienda. Oh, pwede kang bumili ng gasolina gamit ang star card mo at nakalagay doon ang military star. Hinala ko bawat sundalo ay may sariling military credit card na pwedeng pambayad sa iba't ibang bagay. Ito na yata ang pinakabuong gasolinahan ngayon. Hindi ko pa rin nakita ang itsura sa loob ng ganitong gasolinahan at marami pa ron. Ito, hindi pa talaga nasira, buo pa rin talaga siya. May karatula doon na nagsasabing snacks to go. Tingnan natin kung paano ito itsura dati. Ito, Grabe. it's ang pinakamalaking tayo na nakita ko. Totoo, ang laki ng gasolinahan na to. Parang wala sa amin sa Amerika. mas maliit ang walrus. Karaniwan, wala namang ganitong bagay sa gasolinahan. Parang supermarket na may gasolinahan. Oo, halo siya ng dalawa. Ayos din yun. Mas malalaki ang mga tindahan na to kaysa sa karaniwan dahil ang Roosevelt Roads ay talagang kumikita ng mahigit 300 milyong dolyar kada taon para sa isla ng Puerto Rico at nagkakaroon ng maraming trabaho, maganda ang kinikita ng mga tao. Sa tingin ko, kaya marangya ang mga gusaling ito dahil nandito sila ngayon. Uy, sandali lang. Oo, Oo, ganun nga. ayos lang ba yon? Oo, pero mag-iingat ka sa mga paniki. Hello, delikado. Oh, mga paniki. Mga paniki. Ah, sige. Oo, kasi maraming mga inabando ng bagay. Oo, gusto namin kunan ng litrato yun. Sige. Sige. Gusto kong pag-usapan yung mga kisame at mga ganitong bagay. Yung mga paniki, oo, mag-ingat ka lang. Oh, Sige, kami Kami ay tara na. Official Suarez, kung sakaling may mga tanong kayo, maraming salamat po. Walang anuman. Sabi niya, mag-ingat ka sa mga estruktura. astig. Maraming mga hayop at ikaw, alam mo na karaniwang mga bagay sa Urbex. Oo, ipapaalam ko sa iyo. Paniwalaan mo ba yon? Welcome sa Puerto Rico. Ito ang dahilan ng pag-explore natin dito. Maraming salamat, paalam, mahal kita, pare, mahal kita. tinanong ko ang mga pangalan nila para Diyos ko, Nakausap namin sila. syempre naman. Wow, oh. Malamang. Ay, grabe. Sige, ituloy na lang natin. Ang astig, may malas, swerte, tapos malas ulit. Parang isang ferret yan. Isa nga yung ferret. Anong ginagawa ng ferret dito? Ano ba yan? May mga ferret ba sa Puerto Rico? hindi ko alam, hindi ko alam, hindi ko alam. Hindi pa ako nakakakita, lalo na sa ligaw. Ano ba yan? Tumakas ang alagang hayop. Malamang. Ano ito? Ang pasukan papunta sa bayan ng multo? Oo, dito tayo mag-park kung saan yung puting truck. Kaya pala aktibo pa ito? Oo, may mga bukas pa na lugar dito. Aktibong gusali ito, pero anong klase? Alam mo? Hindi ko alam, parang opisina ito. May inumin ba sila? Ah, opisina pala. Grabe, gusto ko ng malamig na inumin ngayon.
Sige, lahat kayo, ano, paglampas natin dito, literal na ghost town na ito. Binadaan-daang abandonadong bahay ang naiiwan dito. Pati na rin ang isang paaralan, baka mas marami pa. Tingnan natin, susubukan naming galugarin lahat ng kaya naming pasukin. 3 oras na lang bago isara ang gate pero sa palagay ko aabot tayo. Nakikita natin ang ilang mga bahay, tahanan or mansyon sa likod ng mga damo na lubos ng sinakop ng gubat dito. Sige, dito tayo dadaan ngayon. Sa tingin ko, dito rin banda ang eskwelahan, bumagsak ang Pokemon Tree. Sa palagay ko, ito ay mga... Oh, Siguro hindi naman lumang puno ng palma. Ano yon? may niyog ba doon? Ay wow. Para kay Pete ito, para ito sa kanya. Kukunin ba natin ang niyog na yon? Iguana ba yan? Mukhang papalapit siya sa atin. Ang lakas ng tunog nun. Oo, ang lakas talaga. Parang papalapit siya sa atin. Isang baboy ramo. O isang mutated na iguana na papalapit sa atin, mga pare. Uhaw na ako. Yung punong niyog na yon, dyan sa banda ron na parang bumagsak, may niyog. Gusto ko sanang kunin yon, pare. Ganito siguro ang pakiramdam ng mas stranded, parang nasa isla. Gusto kong pumasok doon, pero Sige na, Lau, tulungan mo naman kami. Tulungan mo kami. Oo, paalisin mo pa ang mga gagamba. Marami pa niyan. Bigyan mo ako ng sandata, tulungan mo ako. Wala akong nakikitang mga gagamba. Parang mga bata silang nagiging mabuting ina. Pasensya na mga gagamba. Kunin silang lahat, kunin silang lahat, kunin silang lahat. Ay nako. Diyos ko. Sa loob ng paaralan, sobrang amoy amag talaga. Masaya talaga ako na dinala ko to. Laging mag-iingat, mga kaibigan. Ginagawa ko na to ng 10 taon at napuntahan ko na ang mga pinakamaamag na mga gusali. Minsan puno pa ng asbestos. Sawang-sawa na ako dito. Tingnan mo to. Heto ang isang libro. Oo, para sa bawat panahon. Wow, nandito na lahat. Mahirap sabihin kung ano sana ang silid na to, pero naglagay sila ng sobrang daming gamit nung mga huling taon, kaya parang ginawa na nilang storage room ito. Grabe, ang daming libro, parang libo-libo na lang na nakatambak at nasasayang. Pwede sanang na-donate lahat ng mga ito. Grabe, gusto ko yung mural sa pader, ang aquatic ng dating. May mga libro ng matematika dyan. Hindi ginawang imbakan ang lugar na ito. Malamang na naging gymnasium ang silid na ito noon. Halata mo kasi may mga pintuang natitiklop na karaniwan mong makikita sa gym. Pero sa tingin ko, ginamit din nila ang silid na ito bilang auditorium dahil may entablado doon. Ano yun? Parang ang lakas ng tunog. Grabe. Ang daming hermit crab dito. Sa tingin ko nagtatago sila mula sa ulan. Ang lalaki na yung mga ito. Wow. Para silang naglalakad na bato. Pakiramdam ko na iistorbo ko sila. Wow, ang laki ng isang yun. Lalaki talaga. Pare, hindi pa ako nakakakita ng mga hermit crab na ganito kalalaki. alam nila kung saan sila punta. Sa totoo lang, Sa tingin ko, na-stress ko yung mga hermit crab na ito. Siguro iniisip nila na parang isa akong mapanganib na mandaragit at lahat sila ay nagtatago sa sulok doon. Talagang nagulat ako kung gaano sila katalino na agad nilang nalalaman kung saan magtatago. Pero ang ingay-ingay talaga nila. Bakit nandito lang sila sa kwartong puno ng alikabok? Hindi ko talaga maisip na daan-daang estudyante ang dating nandito. Noong araw, tuwing may anunsyo ang paaralan tulad ng performance or talent show, lahat sila ay nandito sa auditorium na ito. Kailangan naming maglakad sa gitna ng mga damong ligaw na ito. Hindi ganito dati. Naririnig ko rin ang parang ugong. Pakiramdam ko may pugad ng bubuyog kaya kailangan nating mag-ingat. Ang lakas ng tunog, rinig na rinig mo talaga. May naririnig akong parang umuugong.
Ay grabe, nakita ko na kung anong nangyayari dito. Maraming langaw. Mukhang kamamatay lang ng iguana na ito. Naririnig ko pa yung ugong kanina. Akala ko may pugad ng mga bubuyog o putakti na dapat pag-ingatan, pero yung patay lang palang iguana yon. Dahan-dahan ang langaw sa ibabaw nito, baka nahulog lang din mula sa puno. Tara, tuloy tayo. Grabe, ang baho talaga. Sige. May kutob ako na baka ang mga pintuang to ay papunta sa ilang mga silid-aralan. Maganda ito eh. Gusto ko kung paano bukas ang layout ng high school na ito. Siguro normal lang ito sa mga ganitong klase ng isla, pero sa pinanggalingan ko hindi ganito. Sige, ito na ang unang silid-aralan. Walang laman ito, baka makahanap tayo ng may mas maraming desk at mesa. Diyan nila inalis ang pisara. Oh, medyo walang laman. Ganon din dito. May maliit na hermit crab. Malapit na siguro tayo sa dalampasigan. May mga silid-aralan pa rito sa ibaba. Gusto ko ang itsura ng pasilyo ngayon. Parang nilagay lang talaga yung desk dyan para sa picture. Isa pa itong Black Panther. Mukhang siya talaga ang mascot nila. Wow. Tingnan mo ang pader. Ang mga batang dapat makilala. Grabe, andito mismo ang mga ugat ng puno. Tumutubo ito sa bitak ng opisina. Inisip ko kung ito ba ang opisina ng punong guro, siguradong hindi ito silid-aralan. Yan ang sigurado. Pwede rin itong silid ng guidance counselor. Grabe, sobrang dami na ng mga halaman dito. Uy, parang umuulan na o baka may butiki sa puno at natakot ko yata. Pero grabe talaga ito. Ang ganda lang maglakad dito. Alam mo ba, isa ito sa mga lugar ng kalikasan ay tunay na namayani. Isa itong napakagulong gubat dito. Mga putang inang baging. Ay, sobra na ito. Sige, ito na ang huling silid-aralan na titingnan natin. Sa tingin ko, parang ito na siguro ang silid ng musika. Kakakita ko lang ng aso at may iguana ito sa bibig niya. Kaya ngayon, dumaan lang kami sa isang abandonadong kapitbahayan sa kalsada na diretso papunta sa dalampasigan. At makikita mo na maraming mga bahay dito ang inabandona, mga single homes, single family homes, duplexes at sobrang masukal na. Parang ayoko na talagang silipin pa ang mga yon, ganon kasama. Pero siguro pupunta muna kami sa dalampasigan at pagbalik namin ay baka pumasok kami sa ilan sa mga yon. Nasa isang sangandaan kami ngayon at bawat isa sa mga daan ay patungo sa iba't ibang mga kapitbahayan. Merong isang bagay sa likod ng mga punong ito at parang inaalagaan talaga na parang may nakatira doon. Dumadaan lang sa gubat para makarating doon. Ang nakikita lang namin ay yung maliliit na gumagapang dito pero hindi ko alam. Isa itong pool. Kaya pala nakatigil ang tubig. Nakakita kami ng napakalaking pool. Panakotot namin ang aming nakatigil na tubig na, Para sa komunidad. Nakatigil na tubig. oh, pasukin natin yan. Sa tingin ko may bukas dito. Diyos ko, ang daming sapot ang gagamba. Ang dami talaga. Nahanap ko yung madalyang daan.
Bigyan mo ako ng patpat nandoon ka? Oo, kailangan mo lang maglakad-lakad, pero mas mabilis to. Kung dadaan lang tayo dito, pat-pat. Ang ibig mong sabihin dumaan dito. Kung iikot tayo, iikot ako. Oh, Oh, sige, ikot tayo. well, hinahanap namin ang daan papunta sa community pool. Sa tingin ko yun yon. Malaking community pool, ha? Sige. Ikaw na ang manguna. Pero tinatawag pa rin ako ng tubig. Oo nga, o ano. Pugad ng putakti? Diyan, may pugad ng putakti. Hindi ako nagbibiro. San sa dahon yon, bro? Kung lalakad ka pa, makikita mo. Ah, si Bando pala eh. Hindi naman. Oo. Hindi tama ka. Tama ka. Masasaktan sana nun ng isang tao. Ay, nako. Ang liit din nito. Una ko itong nakita na aktibong putakti. Umiinit na kasi, kaya siguro nagsisimula na silang lumabas. Kaya hindi natin ito maiikutan. Bakit? Yung boses ko, Pero nagawa naman natin. Maliit na putakti yon sa dahon. Di ko rin alam bakit sila doon gumagawa. Grabe, kakagawa lang natin. Wow, yeah, ito ang tahimik na tubig na gusto ko at may water slide pa dito. Grabe, ang ganda ng water slide na yon para sa isang community pool. Ipinapakita lang talaga yon. Alam mo, dati talagang umuunlad ang lugar na to, gaya ng lagi kong sinasabi. Alam mo yon, ang dami nilang nagagawang trabaho dito para sa mga tao at ang daming na ipapamuhay nila. Medyo marangya talaga at doon mukhang iyon ang naging sulok ng mga bata. Ito ay basta't para sa mga matatanda. Tingnan mo ang mga gusaling ito, ang lalaki. Malamang generalist ang nakatira rito, parang wala ring daan papunta sa kanila. Sobrang masukal na ang lahat. Anong mga lalaki? Kinakabahan ako ngayon. Mag-ingat tayo. Ano bang nangyayari dito? Ayos ang lente. Nakikita ko na lang na natutumba ang mga tao. Basically, ito ang daan para sa'yo. Ay, ang bait nyo naman. Ang bait nyo talaga. Salamat. Diyos ko. Sige, eto na tayo. Ay, wow. So, ito ang mga complex, malalaking gusali. Umiikot ito. Ay, pasensya na, mga tao pala. Ay, umakyat ito. Wow, tara na. Ay, wag mo itong itapon. oh, gumagalaw sila. Parang kahoy lahat ito. Ay, semento pala, hagdang kahoy. Sige. No, ayos na lahat mga kaibigan. Grabe, nakakagulat. Dapat akong mag-ingat, madami ito. Diyos ko, mahina ang mga ito. Ayaw mong maipit sa gitna. Akala namin apartment dahil umakyat pa kami ng hagdan pero hindi pala, dinala kami hanggang taas. Parang ang daming kwarto dito. Malaking apartment complex ito mga pare at talagang marangya. O ibig kong sabihin mas moderno pa ito kaysa sa karamihan ng mga bahay sa Puerto Rico at hindi ako makapaniwala na basta na lang silang umalis. Nandyan pa nga ang oven. Ibig kong sabihin, Roswell Roads. Nagpasok sila ng maraming pera, mga pare, kaya ang mga tao dito ay namumuhay ng maganda sa pinakamataas na kalidad ng pamumuhay. Grabe, pati banyo ang astig din. May isip mong tinitirhan na ang lugar na ito 20 taon na ang nakalipas at kung gaano ito kamoderno noon para sa mga tao rito. May patay na iguana, parang dalawa pa nga sila. Wow, kaya pala ang apartment complex na ito ay may 3 kwarto. Ang laki nito. Sa tingin ko, sila na lang ang huling nakatira dito, itong mga iguana. Dito na lang sila namatay sa loob ng kwartong ito. Sige mga kaibigan, maraming halaman ang tumubo sa mga gusaling ito pero sigurado akong pare-pareho ang ayos ng bawat bahay dito.
Loud, nakapunta ka na ba dito dati? Pwede mo bang kumpirmahin yon? Oo, nakapunta na ako sa mga maliliit na bahay sa unang palapag at pare-pareho talaga sila. Nag-iiba lang yung itsura sa labas, pero pareho lang sa loob. Para sa akin, ito na ang pinakamaganda sa lahat ng nakita ko. Oo, ang linis talaga nito. Pero anyway, makikita mo naman ang labas gamit ang drone shots. Kaya sana nga, hindi masyadong masukal kaya kita pa rin ang mga gusali. Paliliparin ko na ang drone at kailangan ko dito. Babalik ako sa kotse para magpahinga. Ang tagal ko nang nag-explore mga tol, 2 araw na akong tuloy-tuloy dito. Di nyo alam gaano kahirap trabaho namin. Kaya please i-like, mag-subscribe at mag-comment kayo sa baba.